Naglunsad ng isang eksklusibong trick or treat event ang pamahalang lokal ng Cabanatuan para sa pamilya ng mga empleyado ng local government unit ng syudad noong October 31, 2024. Naging matagumpay at memorable ang nasabing trick or treat event na ito ng mga empleyado at kani-kanilang pamilya na ginanap sa City Hall compound na layuning palakasin ang ugnayan ng mga kawani at kanilang pamilya. Sa naturang event, ang mga batang miyembro ng pamilya ay nakasuot ng Halloween costume habang nasisihang kumukolekta ng mga treat mula sa mga pinalamutian na booth. May inihanda ring mga aktibidad tulad ng pagsasayaw at mga laro na nakadagdag sa pagiging makulay at masayang kapaligiran. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Presiding Officer Julio Cesar J. Vergara sa mga empleyado na nakiisa sa mga ganitong pagtitipon upang lalo pang palakasin ang ugnayan ng komunidad sa mga kawani at kanilang mga mahal sa buhay sa isang ligtas at pampamilyang okasyon. Naging mapayapa sa kabuuan ang naging paggunita sa All Saints at All Souls Day sa Nueva Ecija noong isang linggo at minarkahan ng pulisya na isa itong tagumpay ng kanilang naging kampanya. Sinabi ni Police Colonel Ferdinand De Hermino, Acting Provincial Director NEPO, na walang nangyaring hindi kanais-nais na mga insidente sa kabuuan ng halos 3 araw na pagdaraos ng tradisyon, na nagpapakita ng pagiging epektibo ng mga komprehensibong hakbang sa seguridad na ipinatupad. Ang tagumpay daw na ito ay dahil sa masusinilang paghahandang ginawa na nananatili sa heightened alert sa buong kaganapan. Bukod dito, ang kanilang koordinasyon sa mga local government units o LGUs, community stakeholders at interagency partners, kabilang ang force multipliers at barangay officials ay naging instrumento sa kanilang kampanya. Ang tuloy-tuloy din na operasyon na tinarget ang mga illegal na droga, mga loose firearms at mga wanted na tao ay higit pang nag-ambag sa pangkalahatang kaligtasan ng pagdiriwang. Ang mga pagsisikap na ito ay nakatulong sa pag-neutralize sa mga anumang mga banta, kaya nakapagtipon ng maayos at ligtas ang mga Nueva Ecijanos. Isang trailer truck na bumabiyahe sa timog ng Maharlika Highway sa Barangay Abar First, San Jose City ang lumihis sa lane nito, tumawid sa median at bumangga sa poste ng kuryente noong umaga ng Oktubre 31 taong 2024. Ang insidente ay humantong sa pagkawala ng kuryente sa lugar at pansamantalang isinara ang isang lane ng kalsada. Agad na tumugon ang Department of Public Works and Highways o DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO sa pamagitan ng pag-install ng mga early warning device at pamamahala sa daloy ng trapiko sa paligid ng lugar ng aksidente. Tumulong din ang mga tauhan ng DPWH sa mga pagsisikap sa paglilinis ng kalsada sa pag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at electric cooperative ng lungsod. Hanggang 1:30 ng hapon, ang truck ay nahatak at ang electric cooperative ay nagpapatuloy sa kanilang trabaho upang maibalik agad ang kuryente sa apektadong lugar. Ang pagtugon sa insidente ay kasama sa programang Lakbay Alalay ng DPWH na nagbibigay ng napapanahong tulong upang matiyak ang kaligtasan sa kalsada at mapahusay ang kausayan sa serbisyo publiko.